Good day mga ka-PS4 gamers. Meron akong tutorial kung paano mag-transfer ng games from laptop or PC patungo sa PS4. So maraming nag-request nito sa akin kung paano daw mag-transfer. So kaya ginawa ko itong tutorial na ito para marami ang makasunod. So ano ba yung mga requirements natin? So number 1 requirements natin is PS4, laptop at saka flash drive o USB. Ito na, unang-una gagawin natin, i-jailbreak muna natin yung PS4 natin. Number 1 requirements din pala yung jailbreak na PS4. So ngayon gagawin natin is i-activate muna natin yung jailbreak. Punta tayo dito sa web browser, antayin natin mag-loading, then after lalabas na yung insert USB. Ayan, lumabas na. So insert na natin yung USB, plug natin yung USB, then antayin natin mag-pop up yung notification na USB unsupported. So ayan, tapos na. So click na lang natin yung OK. Ayan, naka jailbreak na siya. So ready na siya sa ating gagawin. Ngayon naman pupunta tayo dito sa settings, din tingnan natin kung ano ang name ng ating PS4. So dito tayo sa pinakababa, doon sa system, din sa system info. Yan, makikita natin yung PS4 186, yun yung PS4 ko. So tandaan natin yan kasi yun yung lalabas sa apps na PKG installer sa PC. Ano bang need natin na files? So meron tatlong tayong need na files. Unang-una is yung Java. Kung wala pa kayong Java, so meron akong link dyan na ida-download nyo. So yung laptop ko meron na siyang na-download na Java, kaya di ko na siya i-install. So ipakita ko lang sa inyo yung link para paano ma-download and i-install nyo na lang. Pangalawang files natin na needed is yung PS4 remote installer for PC. So yun yung pangalawa nating i-download. Pangatlo ay ang PS4 PKG installer. Ito na, unang-una click natin yung mga link. So download natin yung Java, copy ko lang, then paste dito sa browser. Tayo natin mag-load, then download natin yung Java. So yung sa akin na download ko na, kaya click nyo na lang yung download tsaka install nyo na lang yung Java. Madali lang naman yan, makita mo naman yan na mag-i-install na siya. Pangalawa nating i-download itong PS4 remote installer for PC. So open ko lang yung link, copy. Yan, copy ko lang, then paste, copy, then paste. So yun yung release version nya, 0.0.7. So yun yung i-download nyo. Click nyo lang yung naka-jar na file, then antayin nyo matapos yung download. So pag na-download nyo yan, so doon lang siya sa PC. So pangatlo nating i-download, ito namang remote PKG installer. So copy ko lang yung link, then paste ko. Yan. So antayin natin mag-load siya. So galing pala yung PS4 remote PKG sa PKG zone kay Platzi. So punta tayo dito sa baba, download nyo lang yung download PS4
version. Yan, so na-download na yan. Then after nyan is ita-transfer natin yan sa flash drive. Kasi doon natin yan sa PS4 i-install. So ito na pala yung na-download natin na remote PKG installer. So version niya is 1.02. So ta-transfer na lang natin yan sa flash drive. So hindi pala nakasaksak yung flash drive ko. So pa-plug ko muna yung flash drive. Ayan, lumabas na yung flash drive ko. So tabi muna natin yan. Then i-close muna natin yung link. So ito, hahanapin natin yung files na na-download. Yung PS4 remote PKG installer. So copy natin yan. Drag natin sa flash drive. So after natin makopy, i-unplug ko yung flash drive. So na-unplug ko na yung flash drive. Ayan. So next natin gawin is punta tayo dun sa PS4. So close muna natin yung files. Then dito na tayo sa PS4. Then dito tayo sa Gold Hen. So dito sa Gold Hen, alam niyo naman siguro kung paano mag-install ng PKG. So doon tayo sa PKG installer. Pupunta tayo doon para ma-install natin yung remote PS4 installer. Kaya pala ginawa nating tutorials na ito is halimbawa wala kayong hard drive, yung files nyo lang is nasa PS4. So ito yung madaling gawin para ma-transfer natin yung games at ma-install doon sa PS4 from PC or laptop. So ito na, mag-umpisa na tayo na mag-install. So punta tayo doon sa PKG installer. So dito sa Golden, open natin yung Golden. Then package installer. Then hanapin natin yung remote PKG installer. So click natin yan para ma-download sa mismong PS4. So antayin natin yan matapos. So ayan, natapos na siya. So naka-install na yan sa PS4. So ayan, naka-install na siya. So remote PKG installer. So ready na yan. So next na naman is doon tayo sa laptop. So doon sa laptop is i-open natin yung na-download natin na PS4 remote installer na pang PC. So yung apps na yon is i-open natin. So click ko lang. So antayin natin siya mag-pop up. Pag na-click, magpa-pop up yun na may lalabas na server. So yan, yun yung server natin. So hayaan lang yan, i-click natin yung OK. Once na maklik natin yung OK, so minimize ko lang to. Once maklik natin yung OK, lalabas na yung menu. So medyo mahina yung laptop ko, medyo may katagalan siya mag-pop up. Ayan, lumabas na yung menu. So lagay natin yan sa baba para makita niyo yung sa PS4 na display. So natatandaan nyo yung pangalan ng PS4 natin kanina, PS4 186. So ngayon naman is activate natin yung FTP server dito sa Goldhen. Then punta tayo sa server setting, then enable natin yung FTP server. So dyan natin makikita yung IP address natin. So tandaan nyo yung IP address natin, yun yung gagamitin natin. Ita-type doon sa PS4 remote installer for PC. So natatandaan nyo yung IP address, dapat naka-enable yan, dapat makita natin yung IP address. So yan yung IP address ko. So natatandaan ko. Then yun yung i-input ko dito sa PS4 remote installer for PC. Yan, so click lang natin yung add. Yan. So dito tayo sa PC. Then standby na yung sa PS4. So click ko yung add.
Ayan. So, enter ko lang yung IP address ko. Yung IP address ko is 192.168.1.15. So, iba-iba yun. Iba din yung sa inyo, iba din yung sa akin. So, click. Yan, na-add ko na yung PS4. So, nakita nyo. So, yan, nakita nyo. So, sa ngayon, balik muna tayo dun sa PS4. So, ipakita ko lang sa inyo kung tama ba yung nakita natin dito sa apps at saka doon sa PS4. So dito ako sa settings, din punta ako sa pinakababa, system, din system info. So yan, so nakita nyo yan. So parehas sila, so magkaparehas sila. So itabi na natin yan, din punta tayo dito sa PS4, din exit na natin yan. Yan, exit na natin. Ngayon naman, open na natin yung remote PKG installer. So open natin yan. So hayaan na lang natin siya na ganyan. Then dito na tayo sa apps. So na-open ko na yung apps. May mga lumabas na mga file. So yun yung sample ko kanina. Pag try ko. So remove ko lang to para masundan nyo lahat. So remove ko lang yan. Then dito sa pinakababa nitong apps, so makita natin yung option dyan. So meron dyang install PKG from file. Click natin yan at hahanapin natin yung games kung saan siya na save. So lolocate lang natin yung games. So yung games is nasa flash drive. Sana yung flash drive. So open ko muna yung flash drive. Tama ba yan? So ayan. So hanapin ko lang. So andun yung games. So paalaala pala, yung PC o laptop natin at saka yung PS4 is dapat nakakonek sa isang wifi o same wifi. Mas maganda nga yung LAN kasi mas mabilis yung LAN. So yun yung tatandaan nyo. So dapat nakakonect sila sa same wifi para magkita sila. So itong sample ko is wifi lang kasi wifi lang yung meron ako. Wala akong wire na LAN dito. Meron man, isa lang. So ngayon is ilo-load na natin yung games. So ito na yon. So try na natin i-load yung Minecraft. So click natin yung open. So nag-i-error siya. So ibig sabihin may mali sa files. So ano yung mali? So yung Minecraft is mahaba yung ano niya, yung name niya. I-rename natin yan kasi may mga special characters siya na hindi mabasa ng ating PS4 remote installer for PC. So open ko lang doon sa yung flash drive, i-rename ko lang, bali niliitan ko lang yung Minecraft. So Minecraft lang yung nilagay ko. So mamaya i-load natin ulit kung maglo-load na ba siya. So yun yung tandaan nyo, pag may error, i-rename nyo lang. So ngayon click ko na yung install PKG from file. So balik ako doon sa Minecraft na na-rename ko na. So click ko na yung Minecraft. Ayan. So na-click na siya. So nag-load na siya. Then added to downloads na yung Minecraft natin doon sa mismong PS4. So after ko siya maklik, may lumabas na added to downloads. So ayan, naglo-loading na siya. Then nag-i-install na siya background doon sa PS4 mismo. So titingnan natin kung nagda-download ba siya talaga. So ayan, lumabas na yung Minecraft. So walang Minecraft yan kanina. So nagda-download na siya. So ayan o, malapit na siyang ano tawag nyo, kalahati na siya, kalahati. So ayan, titingnan natin sa apps. So nagmo-move siya. So antayin natin to mag 100%. So i-open lang natin ulit yung remote PKG installer. Ayan. Then tingnan natin dito sa PC.
ayun, konti na lang para magiging 100% na siya at matatapos na yung dinownload na files from PC, laptop to PS4. So konti na lang mag 100% na siya. So ayun, nag 100% na siya, ibig sabihin ayan o, may lumabas na, ibig sabihin tapos na siyang na-save doon sa PS4. So ano, ang gagawin na lang natin is i-try natin. So pwede rin kayong magdagdag ng games kung meron pa kayong idagdag. So click nyo lang yung ulit yung install PKG from file, click nyo lang yun ulit. So kung gusto niya mag-add, so ito, exit na lang natin to, then titingnan natin dun sa PS4 at i-try natin yung games na na-save doon. So close ko na lang to. So kung meron kayong katanungan, so huwag kayong magtanong, mag-right mid ba nito? So ayan, so yan, downloaded na yung Minecraft natin na sample games. So try natin. So nag-good siya, ibig sabihin is successful yung pag-transfer o pag-download natin ng files gamit yung PS4 remote PKG installer. So yun lang guys, madali lang siyang sundan. Sana nakatulong ako sa inyo, and thank you for watching. So don't forget to subscribe my channel at paki-click na rin ng notification bell. Thank you for watching guys. Have a good day. Bye.